Ano ba ang mga dahilan ng cancer? Bakit ang isang tao ay nagkakaroon ng cancer? Maiiwasan ba ito? Cancer ay multifactorial. Napakaraming factors na nagko-contribute sa pagkakaroon ng cancer ng isang tao. So, ano ba yung mga common cause ng cancer? Genetics, no? Yung genes. So, strong sa family nyo, merong ganun, agahan natin pag-iingat. Based sa mga studies, sinasabi nila na maliit na percentage lang. May chance pa rin. Sa akin, yung hormones ko, sobrang production sa akin ng estrogen. Pero isa yun sa contributory. Another one is inflammation. Kasi laging inflame ang katawan ko. Milk and cheese. Mahilig ako sa cheese. Lactose intolerant ako. Hindi ako pwede sa mga gatas. Basta nasisira ang tiyan ko. Ramdam ko sa katawan ko yun. Inflammation. Parang masasakit katawan ko all the time na hindi ko ma-pinpoint saan. Years yan na ganun. May infection ako dahil nga sobrang hilig ko sa mga dairy products. Lagi ako may, UTIs, or yung mga yeast infection. Hilig ko kasi sa mga brain discharges. Medyo mag-ingat-ingat ka. Kasi it only means that something is wrong. May infection ka. And those infection can also lead to cancer. Parasites. Alam niyo, may hilig kumain ng isdang hilaw. Yung fish mismo, nakain mo, naswallow mo. And then may parasite yon. Pasok sa kung saan-saan katawan natin. Magkakaroon siya ng parang tumor. Lalaki na dun yung whether tapeworm yan o kung ano man, no? Minsan, napapagkamalan ng katawan natin na iyon ay tumor. Mga bacteria also, mga viruses, like H. pylori, nakakakos din yun eventually pag hindi naalaga. Radiation, yung UV light, kung lagi ka sa arawan, hindi ka nagsa-sunblock, sigarilyo, na-expose ko ba, either naninigarilyo ka or secondary smoking. At ba tayo mitaka sa pollution, di ba? Grabe pollution sa atin. Di ba kaya nga sarap tumira sa probinsya, no? Less ang pollution. Sana all pwede, no? Papera doon. Yung food natin, labas kami ng labas. Doon kami nagdi-dinner family noon. Overweight ako dahil ang sarap kumain sa labas. Naging obese talaga ako during the time. Iwasan nyo ang mga fatty food. Well, hindi lang naman para sa cancer, pati sa sakit sa puso, sa stroke, diabetes, yun. Pag mahilig tayo sa carbs, yun. Napakahilig ko sa matamis. Grabe! Kaya yun, isa talaga, sugar talaga. Siyempre, age. Ang babae naman, kapag nagkaka-menopause natin, ang stress is number one killer. Diba? Sino ba naman ang walang stress sa buhay na ito? Diba? Kasama sa buhay yan, challenges yan. Pero siguro yung pag-handle natin ng stress, kasi nga, alam niyo naman, kami sunod-sunod na naging stress dati, health stress, marami nangyari sa business namin. So, isa yun sa mga naging factor, yung stress na talaga, tipong hindi ka na nakakatulog, iniiyakan mo. Paano natin mape-prevent? I-limit natin yung exposure sa mga pollution, sigarilyo. Makakatulong yun para maiwasan. Mabilis kasi pag sa lungs Lalo yung mga traffic enforcer natin. Imagine mo, nasa gitna sila ng kalsada. Kaya huwag niyo po silang aawayin. Kawawa na nga sila dahil sobra pong exposed na sila sa araw, skin cancer. Tapos yung pollution, nasa kalagitnaan sila ng kalye. Kung kakain tayo ng mga protein or carbs, whole foods, like kamote, yan, quinoa. Inyo, mag-research kayo, ang rice sobrang high glycemic index. Sobra, para kang nakain ng asukal doon na ilang kutsara. Nakasanayan lang talaga natin, but actually, hindi maganda talaga So, more of lean meat. Ano ba yung lean meat? Yung hindi mataba masyado. Pwedeng isda, pwedeng baboy, pwedeng baka, pwedeng manok, pero iwas masyado yung taba. Naging obese ako dati. Pag obese ka, nagkakaroon ng depekto ang ating mga DNA. Nagkaka-damage siya. Doon nagsisimula ang cancer. Huwag natin i-overweight. Saka isa pa, hindi ako nag-exercise noon. No. Ang exercise sa akin. Hindi, kailangan may moderate exercise. Kami nagbago na ng lifestyle. Hindi na kami kumakain ng rice. Matagal na. Unang-una kasi si daddy nagkaroon ng constipation problem. Ako sa akin diabetes, meron pa akong diabetes, may hypertension pa ako. Ngayon may osteoporosis pa ako. Ano ba yan? Turuan ko kayo kung paano ang masarap na version na bibimbap na quinoa. Ito na ang ating quinoa. Yan. Ang nagkayat na ng bawang, dried mushroom. Yan yung tricolor na quinoa. Ito naman yung white. Pwede rin actually yung talbos pero parang mas walang lasa ang kangkong. So ito yung baka natin. Isang sibuyas.
Siyempre, hinugasan pa rin yan. Yan natin ang 4 na kutsarang oyster sauce. Yan, okay. Sesame oil. Para panlasa lang yan. Lagyan natin ng bawang pala. Okay. Blanch na natin. Na yung carrots na toge. O, pipino. Para authentic. Lagyan natin ng kimchi. Yan. Kami, seeds. Pili ko to sa Korean. Actually, nagtatagal to sa bahay. Kahit ano, masarap lagyan. Medyo may anghang, kaya i-combine ko. May kulay red para isang kutsarang sesame oil. Isang kutsaritang sesame seeds. Apple cider, isang kutsarita lang. Stevia. Para iwas asukal. Tubig. Kahit 2 kutsara. Ayan, yung ating bibimbap sauce. Ito na. Pinagprituhan, nilagay ko yung kalahating kilong tinimpla kaninang baka. Nagpapalambot dyan. Ito yung ginisang toge. Sesame oil. Konting paminta. Hindi na natin siya lalagyan ng kahit oil or anything. So, yan na ang ating bowl ng bibimbap. Okay. Lalagay natin itong mga ingredients. Beef. Beef, toge, of course, quinoa sa ilalim. Hingin natin ang gulay. Pipino. Okay. Lagyan natin ng konti sa gitna. Ayan. Wow. Kung kulang ang sauce, Ito po. ito may extra sauce dito. Yan. Favorite namin yung bibimbap pag sa labas. Pero ito ngayon, healthy version to dahil quinoa yan. Marami pang extra beef just in case. Beef? O yun o, tingnan mo yan. Sarap niyan. Ang ginamit ko dyan, daddy, kangkong. Pingin nga pala. Kimchi. Masarap. Saka ano yan, good for you kasi may beef, kailangan mo nung sahima, di ba? Oh, imbis na rice, no? Ayan, ganyan. Imimix mo na ganyan. Mimix, mix. Yan. Ay. Oh, quinoa. Bigyan mo na ako ng You're welcome. Try nyo yan. So, take care. God bless you all.